Dr. Newman, you are the epidemiologist that I am looking forward to talk to. I presume that the prospect of viral pandemic keeps you awake at night as well. No, No? Alright, well, that's our show. no. Mankind has been, at war with the virus from the start. Sometimes millions of people die as in an actual war, but in the end, we always win. Just to be clear, you don't think microorganisms pose a threat? Oh, in the most dire terms. Bacteria? No? You like saying no? Yes. Not bacteria, not viruses, so Fungus. fungus. Yes, that's the usual response. So, fungi seems harmless enough. Many species know otherwise because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Let me ask you, where do you get LSD from? Where do you get it from? It comes from ergot, a fungus. Psilocybin, also a fungus. Viruses can make us ill, but fungi can alter our minds. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its mind, travels through its circulatory system to the ant's brain, and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. The fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. And it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh with its own. But it doesn't let its victim die, no. It keeps its puppet alive by preventing composition. So where do we get penicillin from? Fungus. But in my knowledge, fungal infection of this kind is real, but not in humans. True, yeah. Fungi cannot survive its host internal temperatures over 94 degrees. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, the world would get, slightly warmer? Well, now there's a reason for them to evolve. One gene mutates and an ascomycete, a candida, ergot, cordyceps, astragalus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control, not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds permanently fixed on one unifying goal: to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there is no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't even exist. It's not even possible to make them. So, if that happens, we lose. Gising na! Late ka na! Shit! Di na ako sa trabaho. Hindi, nagbibiro lang ako. Di ba, sabi mo mag-leave ka? Birthday mo ngayon. Na, about pala. Pinag-leave for work ngayon kasi may big clock. What the fuck pa? Ano ba yan? Birthday na birthday mo, magtatrabaho ka na naman. This is so annoying! Sorry na. I'll be back at 9 p.m. sharp. With a cake. With a cake ah, with a Yes. cake. Mauna na ako sa trabaho. Wait. May birthday pa? Sweet naman ng anak ko. Ay, ito yung sira kong relo ah. Oo. Pinayas ko yan para sa'yo. Joel, tara na. Pinapatawag tayo ni boss. Mamaya na ang banding nyo ng anak mo. Sige. Daling ko rin ako na Dito lang muna sa bahay. Sige po. Ingat. Pa? Pa, nandiyan ka na pa? Pa? Pa?
Sino po sila? Ano nangyari sa'yo, miss? Ano nangyari sa'yo, miss? Sara, takbo! Tangina pa, bakit ko siya pinatay? Ano nang nangyari? Hindi ko din alam, nak. Pero di na sila normal. Kailangan ko gawin yun. Basta kahit anong mangyari, huwag kang hiwalay sa akin. Pa, saan ba tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad. Gutom na ako. Gusto ko nang magpahinga. Tumahimik kang anak. Marinig tayo ng mga yun. Ano ba kasi nangyayari? Di ko nga din alam, anak. Naghanap lang tayo ng ligtas na lugar. Kaya halika na, sumama ka na lang. Dahan-dahan naman pa! Aray! Sorry, nak. Di ko sinasadya. Huwag mo ako pa masakit. Hindi ka. Alalayan na lang kita. Aray pa masakit. Pa, sino yun? Sundalo ata yun, nak. Malapit na tayo sa quarantine. Tara! Sir, meron akong nakitang dalawang survivor dito. Yung isa injured. Huwag ka mag-alala, nak. Ligtas na tayo. Lumapit kayo rito! May titignan lang ako! Na paano yung sugat mo? Saan mo yan nakuha? Ligtas na tayo, nak. Copy, sir. Yes, sir. Bakit, sir? Wala kaming sakit. Sarah! No, Sarah, please. No, stay with me. No, Sarah. Infected eliminated, sir. Okay, sir. Ba't may pasa ka? Just did some unfinished business, Joel. Besides, may mas malaki pa tayong problema kaysa dito. Sinong gumawa sa'yo nito? Dalawang tao ni Robert. Pero huwag kang mag-alala, nakatakas naman ako. Robert? Yung may hawak na mga baril natin? Bakit? Well, Robert sold our weapons and I don't know shit kung saan niya binenta. Tangina! Don't act recklessly, Joel. Besides, we need him alive, so sasama ko. Kung hanapin ang baril, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa nila. Ako ang magsasalita. Kumalma lang kayo. Long time no see, Robert. Shit! Taas yung mga kawin nyo! Kung ano man ang narinig nyo, hindi yung totoo. Nasa mga baril namin. Bigyan nyo ako ng 1 linggo. Ibabalik ko ang baril nyo. Nasaan? Nasa Fireflies. Tangina, Robert! Sa amin ka may utang, Robert. Total nagpapatayo na din ang Fedra at Fireflies. Kunin na lang natin ang mga nagkarat na baril. Fuck the Fireflies, man! Kalo ba din natin siya papatayin? Tanga siya eh. Kailangan natin maghanap ng isang firefly ngayon. Well, merong isang firefly dito sa harap niya. Well. The Queen Firefly itself. Nasaan ang mga weapons namin? Nasaan si Robert? Putang ina! Salamat ha! Kailangan ko siya ng buhay. Well, kami ang nandito ngayon at kailangan namin yung mga armas na binenta sa'yo ni Robert.
Magkano ba lahat pagbibilin namin ulit? Di ko kailangan ng pera nyo. Gusto mo isunod kita? Tess, baba mo yan. Meron akong deal sa inyo. Kapalit ng mga weapons nyo. Dodoblehin ko pa. Bilisan mo habang may dugo ka pa. May papasmagal ako sa inyo. Palabas ng quarantine zone. Papunta ng headquarter ng Firefly. Tess, hindi worth it. Una, ba't naman kami mag-smuggle ng galing sa'yo? Pangalawa, 10 district ang pagitan ng quarantine zone at headquarters ninyo. Meaning, kailangan namin kita yung buhay namin para lang maihatid yung ipinapasmagal mo. What is so important about it? Take it or leave it. Alam kong capable kayo sa pag-smuggle dito. What the fuck, Marlene? Anong ginawa nila sa'yo? Kumalma ka nga, bata. Yep, smuggling that kid, it's not happening. Kumalma kay Ellie. Kasama ko sila at sila ang maglalabas sa'yo sa quarantine. Paano sila related sa'yo, Marlene? And paano ko sila mapagkakatiwalaan? Kapatid ni Joel, kasama ko sa Fireflies, si Tommy. Bago pa siya umalis sa delusional mong grupo, Marlene. At di mo man lang masabi kung asan kapatid ko. Naubusan na ako ng lakas, Joel. Pwede bang mag-focus muna tayo dito, okay? So, anong plano mo, Marlene? Kung hindi nyo kaya hanggang district 10, may papadala kong mga tao sa borderline ng 5 at 6. Doon nyo na lang ibigay si Ellie. Paano yung mga weapons namin? Papadala ko na din doon. Then fine, you got the deal. Akala ko ba ikaw kasama ko palabas dito? Paano pag nalaman nila yung kondisyon ko? Paano kung patayin nila ako? Huwag ka munang maingay. Ang importante makalabas ka dito at mapunta ka sa headquarter. Basta mag-ingat ka, Marlene. Tara na, Ellie, habang may oras pa. Habang di pa lumulubog ang araw. Wag mo! Hindi kami infected! Taas yung mga kamay nyo. It's positive, sir. Face on the ground now! Hindi po kami infected, Huwag niyo akong patayin! May dalawang bagay ka dapat sundin mula sa amin, Ellie. Una, pag sinabi namin takbo, tumakbo ka. Pangalawa, zipper mo muna bunganga mo. Joey, wag ka namang maging harsh sa bata. Uy, may infected! Asan? Ito, O, tignan mo kung gano'ng kabastos ang batang to. come on, Joel. Let's just make this quick. Saan na naman kayo pupunta? Lumuhod ka! Tangina, binigyan ka naman namin ng goods namin ah. Itang ina ko yung malilintikan dahil sa mga pinaggagawa niyo eh. Paano kung may nakakita sa inyo? Dalian mo, may business pa kami asikasuhin. May kagat ka ba? Tagal mo nga yung jacket mo. Bilis! Ikaw! May kagat ka ba? Tagal mo nga yung jacket mo. Ikaw, may kagat ka ba? Patingin ng braso mo. Ellie, anong ginawa mo? Pare, mapag-uusapan pa natin to. Mapapatay mo siya! Joel, anong ginawa mo? Pinatay mo siya!
Wala akong pakialam kung saan mo na ko yan. 3 weeks old na tong kagat ko. Lahat ng nakakagat, infected na. 2 days pa lang. So stop bullshitting. Sinet up na lang tayo ni Marlene! 3 weeks na tong kagat ko, promise. Hindi kayo sinetap ni Marlene. Ano na? Yan ang mga Fedra. So anong big deal sa'yo? Bakit importante ka kay Marlene? Sabi sa akin ni Marlene, magagamit ng Firefly ang immunity ko para makahanap ng cure. Narinig natin to, Tess, di ba? Ilang beses na. Pero if ever na immune siya, Joel, we may have a chance. Pati ba naman ikaw, Tess? Please, kailangan nyo lang maniwala sa akin. Sige, bilisan na natin bago ka pa maging infected. Paano naman ako? Wala akong baril. Di mangyayari yun. Baka makita kami infected na bumaba rin. Putang ina naman eh. Paglak sa mga biro. Don't make any noise, Ellie. Tang ina na yun. Basta magstay ka lang sa likod namin. Hindi ka mapapano. Paano na tong si Ellie? Ano bang kakaiba sa mga clickers? Di sila nakakita. Pero malakas pandinig nila. Kaya dahan-dahan lang. Shit. Teka lang, Tess. Ellie, yung kamustahin mo? Nakagat na naman ako. Siguro maging infected ka na sa pangalawang kagat mo na yan. No? Tara. Tangina, ano nangyari dito? Lahat yung mga weapons natin dito. Baka Fedra may gawa nito. Paano na si Ellie nito? Shit, may kagat siya. Pakita mo sa akin yung kagat mo, Tess. Joel, please. Tingnan mo to, Joel. Kanina lang to pero sobrang lala na. This is 3 weeks, Joel. 3 weeks. This is fucking real. Hindi na to about sa weapons natin, Joel. Ito na ang pag-asa natin para matapos na to. Tess, pero... Joel, please. This is my dying request. Tara, Tess. Habang maga pa. Kayo na mauna. Ako na bahala dito. Joel, about pala kay Tess. Okay, ganito, Ellie. Una, wag na wag mong babagitin si Tess. Pangalawa, wag mong babanggitin yung kondisyon mo sa ibang tao. Baka mapagkamalang ka pang baliw. And lastly, sundin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Malinaw ba? Sige. Ulitin mo. Kung ano na yung sinabi mo, yun na yun. Saan pala tayo pupunta? For the meantime, ititrain mo na kita. Talaga? Hawak na ako ng baril? Yes! Tara na! Pakita nga paano ka humawak ng baril. Ganto ba? Ganyan ka humawak ng baril, tatalsik yan sa mukha mo. Eh paano?
Right handed ko ba o left handed? Right. Sagad ko. Tapos suportahan mo gamit ng left mo. Sige. Baril mo nga. Close your eyes. Have no fear. The monster's gone. He's on the run and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful. Joel, may campsite ata dun, no? Dito ka lang sa likod ko. Hindi nga left ko. Abandon na to. Pwede nating tulugan mamayang gabi. Paano yung mga infected? Magbabantay ako magdamag. Doon ka sa loob ng tent. Di ka ba mapupuyat niyan? Oops! Sorry. Akala ko infected eh. Anong oras na? Paano ko malalaman sira na yung relo mo? Ito. Regalo to sa akin ng anak ko nung birthday ko. Ha? May anak kayo ni Tess? Ba't ngayon ko lang nalaman? Hindi. Pangalan niya ay Sarah. Anak ko siya sa asawa ko bago pa nag-outbreak. Pero namatay na siya. Oh, sorry Joel. Dapat di ko na tinanong. Paano naman ikaw? Saan mga magulang mo? Hindi ko na sila nakilala kasi galing ako sa ampunan ng mga Firefly. At wala ding nabanggit si Marlene tungkol sa mga magulang ko. So first time mo lang ba talaga makalabas sa quarantine zone? Oo naman, nag-enjoy nga ako dito sa labas eh. Pero soon enough, makakarating din tayo sa headquarters ng Firefly. Well, una, kailangan muna natin mag-survive ng ilang araw para mangyari yon. Kaya matulog ka na para may lakas ka. Paano ako matutulog eh? Yung nagbabantay sa akin, mas mahimbing pa yung tulog. Midlip lang ako, Ellie. Matulog ka na Joel. Ako muna magbabantay. Tawagan na lang kita pag meron akong napansin dyan sa tabi-tabi. Sure ka? Ina, 3 oras nga kitang binantayan dyan habang nakanganga ka. Tapos tatanungin mo sa akin kung sure ako. Okay. Oh! Dito ba nanggagaling mga iniinom natin? Dagat na ako dyan, Ellie. Bawal mo ikaw nila. Ang lawak, grabe. Sa libro ko lang nakikita ito dati. Well, kung nabuhay ka man sa panahon ko, mas madami ka pa makikita ng maganda kaysa. Wala eh. Destiny ko siguro talagang mag-exist sa ganitong panahon. Tara na, habang di pa nahulog ang araw. Joel, may joke ako sa'yo. Di ba napadaan tayo sa dagat kanina? Ano yung suot ng mga sirena pag pupunta sila sa math class nila? Ano? Eddie, algebra! Nakakatawa ba yung joke ko? Nope, hindi naman nakakatawa yan. O, eto pa. Alam mo bang hereditary ang diarrhea? Kasi, it runs in your genes. Nakuha mo ko dun ah. So, sige na, tulog ka na. Malapit na tayo sa headquarters. Ellie, Makikita pa kaya kita, Joel? ba't mo naman natanong? Parang may word ako na feeling na ayaw ko nang mahiwalay sa'yo. Ano yun, crush mo ako? The fuck, hindi! It's like, parang nakikita lang kita bilang tatay ko. Well, sabi sa akin ni Marlene, kahit anong mangyari, kailangan kita dalhin sa headquarters nyo. Kaya wala din akong magagawa. Sa bagay. Sige, matulog ka na, Ellie. Basta mag-promise ka, Joel, na magkikita pa tayo, ah. Ellie, hindi ko sure. Mag-promise ka. Promise. Good night, Joel. Good night, Ellie.
Anong pakay niyo dito? Nadala kami ni Martin dito. Siya ba si Ellie? Oo. Nandyan ba si Marlene? Pwedeng pumasok si Ellie. Pero ikaw, kailan ako umalis? Hindi masamang tao si Joel. Pinagkatiwalaan siya ni Marlon para ihatid ako. Ellie, magiging okay ka lang dyan kahit wala ako. At tapos na din trabaho ko, kaya alis na din talaga ako. Joel, huwag mo nang iwan. Ellie, thank God, okay ka lang. Hintay kitang makarating dito. Marlon, pwede bang magstay dito si Joel? Punta ka na sa loob, Ellie. Mag-uusap lang kami dito. Asan si Tess? Namatay si Tas papunta dito. Pero sabihin mo sa akin, Marlene, anong mangyayari sa bata? Expect mo na magkakaroon na ng katapusan tong kalbaryong ito, Joel. Yun ang importante. Makikita ko ba si Ellie pagkatapos nito? I'm sorry, Joel. Pero kailangan nilang pag-aralan ng utak ni Ellie. Hindi ko may papangako makakasurvive siya doon. Salamat sa pagdala. Bye, Joel. Nagumisa na ba si Doc? Sine-check na nila yung vital sign ni Ellie. Nasaan si Ellie? Joel, anong ginagawa mo? Ito na lang ang pag-asa natin. Joel, please. Tinuri ko na rin anak si Ellie. Bigyan niyo sa akin si Ellie! What are you doing? Think about the life you can save. Please, this is our only hope. Joel, ano lang nangyayari? Ba't nandito tayo sa labas? Ligtas kita. Turns out madami ka palang katulad na inyo, pero namatay silang lahat. Ayoko mangyari sa inyo. Anong gagawin na natin ngayon? Hindi ko din alam. Pero pang protektahan kita hanggat makakaya.